Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Sinimula ng Bangsamoro Parliament ang serye ng pagdinig at koordinasyon upang suriin ang pagpapatupad ng mga pangunahing programa at paghahanda para sa panukalang budget ng rehiyon sa 2026. Narito ang report. Nagsagawa ng 2 araw na oversight hearing ang Human Settlements and Development Committee upang repasuhin ang implementasyon ng mga proyekto sa pabahay ng Ministry of Human Settlements and Development. Ayon sa MHSD, umabot na sa 5,701 resettlement units ang naipatayo mula 2020. Kalakip ang pagpapatuloy ng mga proyekto sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund, SDF, Kapyanan at Marawi Rehabilitation Program. Iprenesenta rin ang pagtatayo ng 56 Human Development Training Centers at iba pang community facilities bilang bahagi ng pinalawak na suporta sa mga komunidad. Inirekomenda ng komite ang pagpapatatag ng pulisiya laban sa construction delays, pagkuha ng kinakailangang clearances at pagbuo ng quasi-judicial body para sa internal concerns ng ministry. Samantala, sinimulan na ng Committee on Finance, Budget and Management ang deliberasyon sa panukalang 2026 budget, kabilang ang pagsusuri sa 4.96 bilyong pesong alokasyon para sa Office of the Chief Minister. Binuo ng komite ang 4 na subcommittee upang pangasiwaan ang pagtalakay ng mga programa at gastusin ng Office of the Chief Minister. Kabilang ang suporta sa mga mujahideen, Salam Initiative, Ambag Tabang at pagpapatuloy ng Marawi Rehabilitation Program. Ayon kay MP Kitem Kadatuan Jr., mahalaga ang budget process dahil dito nakabatay ang direksyon ng paggastos ng BARMM para sa susunod na taon. Tinatayang aabot sa 114.6 bilyon ang kabuuang panukalang Bangsamoro Expenditure Program sa 2026. Samantala, nagpulong din ang Committee on Rules at mga chairperson ng komite upang ayusin ang legislative calendar mula November hanggang February. Tatalakayan sa plenaryo ang mga panukalang batas tulad ng Transitional Justice Bill, Bangsamoro Revenue Code, Nutrition Commission at Bangsamoro Budget System Act bilang bahagi ng mga prioridad ng BTA Parliament. Sa patuloy nitong paghahatid ng kalinga at serbisyo sa loob at labas ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, umabot na sa 275,878 na Bangsamoro beneficiaries ang natulungan ng ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government para sa buwan ng Oktubre. Nananatiling matatag ang ambag sa layunin nito makapagbigay ng 85% zero balance assistance bilang tugon sa pangangailangang medikal ng mga komunidad. Para sa buwan ng October sa kasalukuyang taon, 118,963 na kababaihan, 62,623 na kalalakihan at 94,292 na kabataan na edad 15 pababa ang naabot at nakatanggap ng tulong mula sa ambag program. Mula December 2019 hanggang October 2025, umabot na sa 1,216,408,524 pesos ang kabuuang disbursement na naipaabot sa mga ospital at pasyente sa buong rehiyon. Sa pumumuno ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua at sa pagpapatuloy ng programang sinimula ni former Chief Minister Ahod Ibrahim, lalo pang pinatitibay ng ambag ang paghahatid ng medikal na tulong sa mga komunidad ng Bangsamoro. Bilang tugon sa lumalalang banta sa kalikasan at pangangailangan para sa mas organisadong environmental protection, nagpahayag ng buong suporta ang Provincial Environment and Natural Resources Office o PENREO Basilan sa pagpapatupad ng Executive Order 19, Series of 2025 o ang Sagip Kalikasan Program, Saving and Guarding Our Islands Patrimony na layong palakasin ang pangangalaga sa kapaligiran at likas na yaman ng lalawigan. Sa anipuwersang pagtulungan ang nagkasamang isinasagawa ng PENREO LGU komunidad, security sectors at iba pang stakeholders upang sabay na maitaguyod ang environmental conservation at sustainable livelihood. Sentro ng bagong pulisiya ang pagtatag ng Sagip Kalikasan Program, Saving and Guarding Our Islands Patrimony na layong pagdugtungin ang proteksyon sa kalikasan at pagbuo ng legal at makakalikasang kabuhayan. Saklaw nito ang proteksyon at rehabilitasyon ng mga kagubatan,
ilog, watershed at mga coastal at marine ecosystems habang tinutulungan ang mga residente na lumipat sa mas sustenable at makakalikasang hanap buhay. Bahagi rin ng EO19 ang pagbuo ng Sagip Kalikasan Council na pamumunuan ni Basilan Governor Mujib Hataman kasama ang Penre Office. Kabilang sa konseho ang sangguniang panlalawigan, provincial offices, water districts, private sector at civil society groups na magsasagawa ng policy direction at capacity building para sa mga LGU at komunidad. Naglaan ang pamahalaang panlalawigan ng 1.2 million pesos para sa inventory at rehabilitasyon ng forest lands na naaapektuhan ng nakumpiskang troso. Habang nagpapatuloy naman ang pagpapasara ng mga sawmill sa mga kritikal na lugar kabilang ang Apatagan. Kaugnay ng paglagda sa naturang EO, inihanda rin ang mga aktibidad para sa Mindanao Week of Peace tulad ng tree growing at community outreach. Tiwala ang Penreo Basilan na magbibigay daan ang Sagip Kalikasan Program sa mas malakas na proteksyon para sa likas yaman ng lalawigan at mas matatag na kabuhayan para sa mga komunidad. Pinagtibay ng Bangsamoro Sports Commission, Philippine Sports Commission at Mindanao State University Marawi ang kanilang kooperasyon matapos lumagda sa isang Memorandum of Understanding sa Mindanao Sports Summit. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ang PSC ng malalim na technical assistance, kabilang ang capacity building workshops, benchmarking programs, at isang level 1 coaching certification program para sa hindi bababa sa 50 na Bangsamoro coaches sa 2026. Makikipag-ugnayan din ang mga partners sa pamamagitan ng Philippine Sports Institute upang tiyaking tugma ang coaching standard sa pambansang pamantayan. Samantala, pamumunuan ng BSC ang lokal na implementasyon, pakikipag-ugnayan sa mga LGU at institusyong pangkomunidad at pagsuporta sa localization ng coaching certification sa buong rehiyon. Itinatampok ng inisyatibong ito ang iisang layunin ng mga institusyon na mas inklusibong sports development, pagpapatibay ng kapayapaan at mas malakas na partisipasyon ng kabataang Bangsamoro. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng bansa ang Intertropical Convergence Zone. Sa pagtaya ng Pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinapayuhan ng mga residente, lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.